Bago ang lahat, luma muna. 4 na triple-double na lang ang kailangan ni Nikola Jokic para malagpasan si Magic Johnson sa all-time list. 138 si Magic, 135 naman si Nikola sa all-time list ng triple-double. Nakalima na rin si Nikola Jokic ngayong season. Meron pang natitirang 73 games si Nikola. Makakalhati pa siya ng triple-double doon. MVP season na naman talaga ulit. Aabutan din niya si Westbrook at si Oscar Robertson within 2 years. Ano kayang kinakain ito si Nikola? Parang simple na lang eh. May average si Jokic so far sa 9 games na 29 points, 13 rebounds, 11 assists. Siya ang leader ng rebounds at assists kasama ang winning share sa NBA ngayon. Ang Nuggets nasa 4-game winning streak, puwera usog. Umaakyat sila paunti-unti. Ito nga lang yung nakakapagtaka doon. Si Jokic may pinakamataas na minutes per game ngayong season sa kanyang karir. 38 minutes per game. Tumaas din ng halos lahat ng stats niya. Puwera lang dun sa isa. Dito mo kasi malalaman kung magcha-champion ng isang team or isang player or hindi base sa usage percentage. Kapag ang isang player nag-number 1 sa usage percentage, malabo siyang mag-champion sa taon na yon dahil si Michael Jordan pa lang ang huli nakakagawa nun. Sa taas din ng stats ni Nikola, pang number 24 siya sa may mataas na usage percentage, 28.6%. Ang number 1 ngayon ay si LaMelo Ball, 37%. Nag-a-average siya ng 28 points, 5 rebounds at 6 assists per game. Yung usage percentage, ini-estimate kasi nun kung gaano gamit na gamit ang isang player habang nasa court. Kung paano nagsimula at tatapos sa kanya yung isang possession. In layman's term, ito na lang. Kung sa box, merong Giannis at Dame, 35% ni si Giannis ang gagawa ng play para makascore. Si Damian Lillard naman nasa 30%. May total silang dalawa na 65% na sila ang i-score kapag sila ang nasa loob ng court. Dahil nga sila yung dalawang star at gamit na gamit. Si Nikola Jokic naman kahit pa mataas ang stats niya at siya pa ang leader ng team, balanse pa rin yung usage percentage sa kanila. Kung ikukumpara sa usage ni Luka at ni Giannis, malayo si Nikola. So hindi porket mababa yung usage percentage, hindi pagod yung player. Yun lang yung nababalanse nila yung scoring at yung gamit talaga ng player. Ito kasi yung paano nila nababalanse yung gamit ng player habang nasa court. Si Dennis Schroeder nag-a-average siya ng almost 20 points, 3 rebounds, 7 assists, 35 minutes per game. So pwede na ulit i-trade. Meron siyang usage percentage na 23.6%. Si Russell Westbrook 6 months sa Denver, 11 points, 4 rebounds, 5 assists at 25 minutes per game. Pero siya nasa 23.9% na nagagamit. Parang tumaas pa siya kumpara noon last year. Si Jamal Murray naman, starting unit sa Denver, nasa 18 points, 4 rebounds, 4 assists, 34 minutes per game. Pero ang usage rate niya nasa 22%. Mas mataas pa rin si Westbrook. Ang nakikita kasing reason doon kung bakit mataas pa rin ang usage rate ni Westbrook kahit 6 man siya, bumaba ang minuto, pati average dahil kalimitan siya ang recipient ng assist ni Nikola Jokic. Siya din ang gumagawa ng play papunta kay Jamal Murray, MPJ, Gordon at sa ibang player ng Nuggets. Kalimitan pang nagkakaroon ng play na siya ang nagpapasa kay Nikola or tumatanggap ng pasa si Nikola mula kay Westbrook na nagre-resulta sa field goals. More on pick and roll and switches pa ang play ni Westbrook at ni Jokic. Samantalang si Jamal Murray at si Nikola more on shooting. So magkaiba ng variant. Sa 11 assists per game ni Nikola, makakuha lang si Westbrook ng 3 doon kada game. Tataas talaga ang usage percentage niya. Dahil siya ang tumatapos ng play or silang dalawa ang tumatapos ng play. In short, pinagmumuka ulit magaling ni Nikola Jokic itong si Russell Westbrook. Medyo masagwa lang yung term ko doon. Sabihin na lang natin nagiging effective yung play ni Nikola papunta kay Westbrook kapag silang dalawa magkasama kung ibe-base sa stats. Kahit naman sa mismong actual game, ganun pa din. Nagkakaroon ng play si Jokic at itong si Westbrook na nagre-resulta sa field goals. Kasama rin kasi sa bilang na yon ang turnover. Bukod pa doon yung ibang ginagawa ni Westbrook katulad ng defense, merong 1.6 steals per game. Binubuhay pa unti-unti ni Nikola yung karir ni Westbrook kumpara doon sa ibang team na napunta ni Westbrook na unti-unti namang inuubos yung karir niya.